Mega love shoutout sa inyo lahat. So, the secret ingredient is love. Siyempre, as usual, nandito tayo sa ating mahiwagang kitchen. And today is, gagawa ako ng shepherd's pie. So, itong shepherd's pie na gagawin ko is napakasimple lang. Kasi hindi ayaw nung alaga ko ng maraming mga gulay-gulay. So, plain beef lang yung gagawin natin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. Let's go! So, yan ang aking mga gagamitin para sa paggawa ng shepherd's pie. Andito ang ating flour, asin, kunting sugar, tsaka butter para sa ating pie crust. And then, para sa ating mashed potato, andito ang potato. And then, lalagyan natin siya later ng milk, and then cheese, and then some butter and salt. And para sa ating meat, ayan ang ating minced beef. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang shepherd's pie. Napakasimple lang nito, guys. So, sana magtiyaga kayong manood. Okay, let's go. So, guys, ang una natin gagawin is ang ating pie crust. So, kailangan natin ng 2 cups of regular flour. 2 cups. Ayan, 2 cups ng regular flour. Tapos lalagyan natin siya ng salt for about like 1 teaspoon, mga ganyan. And then sugar, 1 teaspoon din. So, i-calculate na lang natin siya. Ayan, para mga 1 teaspoon ganyan. And then, mix natin ang ating dried butter, ang ating dried ingredients. Ayan. And then after that, lalagyan natin ng butter. Yan, so kailangan natin ng butter. So, kailangan yung butter nyo medyo matigas siya or lagay nyo sa chiller or mas maganda frozen. So, ang gagawin nyo natin ganito. So, itong 2 cups na to, siguro kakailangan natin ng mga 140 grams ng butter. So, ang gagawin natin dito sa butter is hiwain natin ng mga maliliit. Hiwain lang natin siya ng mga maliliit. Or pwede rin natin i-grate siya sa grater. Loves of all. Ayan. Ayan, mapapansin nyo matikas siya. Kasi pag ano siya, melted, hindi maganda. Or mas maganda, pwede nyo rin itong, kung meron kayong food processor, mas maganda. Mix nyo itong lahat ng mga ingredients para hindi na kayo magmamano-mano ng pag-blend nitong butter at saka nitong butter at saka yung dried ingredients. So, ganyan. Kahit mga ganyan na okay na yan. Kasi lagay natin dito. Naku, the best talaga pag may food processor. Hindi naman hihirapan mix nito. So, combine lang natin siya ng ganito. Maganda talaga to kung may food processor eh. So, dagdagan natin siya ng konti parang kukulangan ng ating butter. Kina-calculate ko lang naman kasi ito eh. Hindi talaga ito yung exact ingredients niya. Kaya pag nagtatanong sa akin kung ano yung recipe ng shepherd's pie, sabi ko, may sarili akong recipe. Ano yan? Kina-calculate ko lang siya. Kasi pinagko-combine ko yung mga pinapanood ko sa social media, kaya wala akong exact recipe. So, mix lang natin siya, guys, ng ganyan. Mix it up. Ayan. So, ito na, guys. Napag-combine na natin yung butter at saka yung flour. So, makikita nyo medyo crumbly siya. Ayan, o. Yan, ibig sabihin, naghalo na yung butter at saka yung ating flour. So, ang gagawin natin dito is lalagyan natin siya ng konting water. Konti lang.
calculate nyo din. Mas masarap itong dough pag madaming butter. Kasi parang kumakain na rin kayo ng bread. Yan, dagdagan pa natin ng konting tubig para magdikit sila. Yan. Yan, nagko-combine na sila. So, sa mga magjujowa dyan na ayaw magdikitan, ayan, maglagay lang kayo ng tubig, magdidikit kayo. Ayan, dagdagan pa natin siya ng konting water. Ayan. Ayan, combine lang natin sila para makabuo tayo ng ayan o, ayan. Medyo okay na siya. Massage lang natin siya nung medyo mapagod gumawa ng ganito. Mapagod talagang gumawa ng mga pastry. So yan, nakabuo na tayo. Gawin natin siyang balls. And then after that is pipit-pitin natin siya ng ganito ng konti. Tapos, ibabalot natin siya sa plastic and then i-chill natin siya sa fridge for like 2 to 3 hours or minimum half an hour. So, ayan. Tapos, ilalagay natin siya sa chiller. So, ayan. Mamaya natin ito i-flatten lang maayos. So, ayan. Ilalagay ko na siya sa ating fridge. Tapos susunod naman natin yung isang steps. Okay. Ayan. So, ang gagawin naman natin guys, itong ating potatoes. Ayan. Balatan lang natin siya. Balatan lang natin. Kunti lang na lang gagawin nating mashed potato kasi mas masarap pa rin yung pie pag maraming meat kaysa masyadong maraming mashed potato. Ayan, pakasimple lang ng paggawa ng shepherd's pie. Basic na to sa akin kasi madalas ko itong ginagawa. Weekly akong gumagawa ng shepherd's pie. So, ayan, nabalatan na natin ang ating potato. And then, hiwain lang natin siya guys. Hiwain lang natin siya. Hiwain lang natin. And then, pagkatapos, lagyan natin sa ating pot. So, syempre, bago nyo iluto ito, make sure na huhugasan natin ng maayos para matanggal yung starch content niya. So, ito na guys yung ating potato. So, nahugasan ko na siya ng maayos and then, nilagyan ko na rin ng water and iboboil natin ito hanggang sa maluto siya. Huwag naman yung totaling super lutong-luto. Dapat yung medyo like 80%. So, ipakuluan na natin ito. Yan. Pakuluan natin sa ating mahiwagang stove. Madali na naman malutong potato yan. Iwanan lang natin siya and then gagawa naman na tayo ng ating meat. So, ayan guys. Papakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng mashed potato na ilalagay natin sa ibabaw ng beef mamaya. So,
ito na yung ating potatoes. Bali na, i-boil ko na siya. Then, what we're gonna do next is, we need to smash it or mash it. Mas maganda meron kayong smasher. Kaso putol na siya. Yan, i-mash lang natin siya ng konti. Yan, pag medyo na-mash na natin siya ng konti, lagyan natin siya ng butter. Yan, ating melted butter. Ito butter. Lagyan natin siya. Parang hindi pa siya melted. Pag may melted ito kasi may init. Yan, nagpapasarap sa ating mashed potato. Siyempre, ating butter. Yan, smash natin siya ng konti. And then, lagyan natin siya ng konting milk. Ayan, milk. Lagyan natin siya ng konting milk. And then, lagyan natin din siya ng konting salt. Salt, bahala na kayo kung anong kulay ng salt ang inyong ilagay. Pink, white, or black, whatever. Anong gusto nyo. And then, cheese. Ayan, kahit anong cheese ang ilagay nyo. Either it's a cheddar cheese, burger cheese, or sliced cheese, or processed cheese. Bahala na kayo. So, ito ang available dito lang. So, pwede na ito. Lagyan natin ng cheese. Dalawang sliced cheese. And then, yan. Mashed ulit natin ating mashed potato. Hanggang sa mag-well combine ang ating mga sangkap. Actually, no need ito i-mash. Hinta lang natin ng spatula. Ayan. Pwede natin siya i-combine ng ganyan. Ayan. So, makikita nyo. Pwede na itong kainin. Pwede nyo na itong pag nagluto kayo ng steak, gawin nyo itong side dish. Itong mashed potato. Tikman natin kung masarap na ba. So good. Mas masarap lalo siya pag dagdagan pa natin siya ng cheese. Ayan. Tsaka konting butter. Mga 1 teaspoon ng butter. And then mix. Mekos. Yan, kita nyo naman, nag-yellowish na siya because of the cheese. Ayan. So, gagawin natin, i-set aside natin siya and magluluto na tayo ng ating meat. So, let's go sa ating another serye ng buhay. So, ayan guys, ang ating next na gagawin is lulutuin natin ang ating minced beef. So, ayan. Ito yung ating malaking pot. Open na natin ating stove and then lalagay natin ang ating meat. Ayan, 2 pakete. Pero ang iluluto ko lang dito is like one and a half packet. So, hindi na ako maglalagay dito ng mantika, guys. Kasi, itong beef na to is, meron na siyang kasamang fats. So, magkakaroon na siya ng sariling mantika. Hindi natin 1 and a half. Mas maganda kasi maraming meat. Paborito kasi ng alaga ko ang beef. Beef everyday. So, lulutuin lang natin ito. Pagganto-ganto lang. Tapos lalagyan ko mamaya ng
onion at saka garlic. Pag medyo nearly brown na siya. Ayan. Ituin lang natin to ha. Medyo matagal-tagal ng konti to. Pero hindi naman magtatagal. Ayan. So, ayan guys. So, medyo nearly brown na siya. So, lalagyan natin siya ng isang beef cubes. So, para medyo naman may konting lasa na kakaiba. And then, lalagyan natin ng onion. Ayan. Minced onion and garlic. So, para naman maalis yung medyo amoy ng baka. So, yan. Mix lang natin siya. Lutuin natin siya. No need nang i-overcook ito guys kasi itong minced beef na to is malambot lang siya. Hindi siya yung mga matatanda na baka. So, madali lang siya maluto. Ayan. Ayan. Napakasimple lang guys. Kasi ayaw ng alaga ko yung may mga gulay. Kaya ito na lang aking ginagawa. Simpleng shepherd's pie lang. Okay na siya. Ayan. Nakita nyo, medyo luto na siya ng konti, no? Tapos, ang nilalagay ko dito is, nilalagay ko na siya ng tomato ketchup. So, pwede rin naman yung ating mga tomato sauce. Pero, mas prefer ko itong ketchup. Lagyan natin siya ng konti. Ayan. And then, kung meron kayong Worcestershire, ayan, lagyan nyo rin siya ng Worcestershire. Medyo nagbibigay din ng kakaibang aroma yun sa ating beef. Pag gumagawa tayo ng shepherd's pie. Ayan. Mix-mix lang natin siya. Mekos-mekos ba? And then, lagyan din natin siya ng pepper. Ayan. Bahala na kayo mag-calculate kung ilang pepper ang ilagay nyo. And then, ayaw naman ng alaga ko ng spicy. So, normal taste lang ang ating gagawin. So, lutuin lang natin siya ng konti. Tikman natin pala. Actually, masarap po siya. Pero dagdagan pa natin siya ng konting ketchup. And then, nilalagyan ko rin yan ng konting sugar. Like mga 1 teaspoon na sugar. Para talagang maglalaban naman yung konti yung alat niya. Tsaka manamis-namis ba yung ating pinakang beef. Ayan, tingnan nyo, hindi ko siya nilalagyan ng water, pero nagkakaroon siya ng sariling water at saka sariling fats. Kaya no need nang lagyan ng, gawa pala ng ketchup yun. Hindi, actually, meron na itong sariling fats and oil, so no need nang gamitan ng oil. Tikman natin. Lagyan natin ng konting salt. Ayan, pakulaan natin ng mga 1 minute. And then after that is lalagyan natin siya ng konting flour. Kita nyo nagtutubig na siya. So, lalagyan natin siya ng konting flour. Siguro mga 1 tablespoon. Or a little bit more yan. Or 1.5 tablespoon. Ayan natin flour. Tapos, i-mix natin sila para naman medyo maging yung malapot ang kanyang dating. Malapot daw. Diba? Medyo sticky.
Pangit kasi yung sabaw, yung meat. So, dapat yung medyo sticky siya ng konti. Huwag kayo mag-isip ng kung ano-ano, ha? So, ayan. Kita ninyo. Tingnan nyo, wala na agad yung kanyang matubig na sabaw. So, naging medyo sticky na siya. Ayan, lutuin lang natin siya ulit ng konti. Para talagang mag-well combine yung tsaka parang medyo dry na siya ng konti. Pero huwag naman yung totally dry kasi pag binake natin ito tapos kakainin, pangit din naman yung napaka-dry ng pinakang meat. So, dapat medyo tawag doon, medyo yung mamasa-masa siya ng konti. Ganon. Huwag na kayo mag-isip ng iba. Iba yung iniisip nyo eh. Ay, ako pala nag-iisip. So, ayan o, tingnan nyo o. So, pwede na to guys. So, ayan o, ready na yun. Ready na, ayan. Ganyan yung texture ng meat. Dapat medyo hindi siya totally dry. Ayan o. Kita nyo? Ayan, ganyan yung texture. So, ang sunod mo natin gagawin is ang ating plating. Para sa ating, ilalagay natin siya sa ating baking platter. So, ito ang ating gagamitin guys na baking pan. So, ang natin gagawin is ilagay natin itong ating meat. Pero mas maganda, medyo hindi naman siya, palamigin natin ng konti itong ating meat. Pero kung gusto nyo dire-diretso na, pwede naman. Ayan. Yan ang ating shepherd's pie. Ayan, ganito lang. Napakasimple lang ng recipe na to. Dali na magluto nito basta may oven at saka kompleto ang tayong ricados, amigos. So, i-flatten natin yung beef. Medyo dik-dikin nyo siya para madaming mailagay nyo na beef. Mas maganda kasi yung maraming protein kaysa yung kakain tayo ng maraming carbs or ayan. Ayan, almost full na siya. Ayan. And then, ang next nating ilalagay is ang ating mashed potato. So, make sure na na i-preheat niyo na yung oven ninyo para mamaya is paglagay natin itong ating pie is ready na siyang i-bake. So, ilagay lang natin siya sa ibabaw. Ayan, ganyan lang. Ayan, lagay lang natin siya sa ibabaw. And then, ikalat natin, cover natin yung meat. Diba? Looks yummy, yummy. Yummy, 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 yummy. Sarap itong pagkain, guys. Ito ang kalimitang kinakain talaga ng alaga kong lalaki. So, ayan. Nakovera na natin siya. And then, after this, ang ilalagyan natin ng yung ating pinakang pie crust. So, andun sa fridge. Titingnan natin kung ready na siya. So, ito na guys yung ating crust. Galing sa ref for almost 1 hour. I think this is more than enough. And then, make sure na ito ay, ayan, hindi naman siya masyadong matigas. So, i-flatten lang natin siya ng konti para magsakto dun sa ating pan. Sa ating baking. Yeah. Dapat imo-mold natin siya ng bilog para mag-swak sa ibabaw. And then after na ilagay natin, may ipapakita ko sa inyo. Medyo matigas siya ng konti, so wait natin siya ng mga konting minuto. Or pwede na to pala, pwede na. Ayan. Ayan, roll lang natin siya. Pwede nyo ring lagyan ng flour para hindi siya magdikit. Katulad ito, dumidikit siya. Pero okay na rin naman. Kahit hindi natin lagyan ng flour. Ayan. Ako.
Yan na. And then, kunin natin siya. And then, ilagay na natin dito sa ating wait lang. Ayan. Ilagay natin siya dito sa ibabaw. Ayan. Ilagay na natin ang ating crust sa ibabaw. Ayan. Diba? So, gagawin natin dyan is maganda medyo makapal yung crust kasi parang pinakang bread mo na yan. Tapos, yan natin siya dito. I-cover natin siya. Cover natin para hindi siya mag-leak yung sauce ng meat sa loob. Ayan. Ganyan lang, napakasimple na ng shepherd's pie. And then, lagyan natin siya ng konting butas para naman makahinga. Yan. Lagyan natin siya ng konting butas. Okay. So, may butas na siya. Sunod natin gagawin is, meron ako ditong egg. Nagbit ako ng 1 egg and then, i-glaze natin siya ng isang 1 egg. Isang 1 egg. Ano yun? Basta, magbit kayo ng 1 egg and then, i-glaze natin ito. Dito sa ibabaw. Para maganda yung itsura niya pag naluto. And at the same time, syempre medyo ano siya, kumikinang. Diba? Parang noo ko lang yan. Kumikinang-kinang. Syempre, magbibigay dito ng konting lasa sa ating pie crust. Ayan. Ayan. Pakasimple na lang nito. Hindi ito pang commercial, pero this is a simple way of making pecan pie. Ay, pecan pie. Shepherd's pie. Napaka-basic nito, guys. Super basic. Super na super basic. Ayan. And then after that is, ipapasok na natin siya sa oven. So, lagi kong inilalagay ito sa ilalim ng ating pinakang baking pan para iwas sa pag maglilik. So, masasalo ng ating yan, o, diba? And then after that is ilalagay na natin siya sa oven. Ayan, kita nyo naman, ayan. Charan! Okay. So, na-preheat ko na yan. So, iluluto natin siya like for, siguro orasan ko ng mga 30 minutes. So, ayan. Kita nyo, tumatagas na siya. So, kailangan talaga meron siya sa ilalim. So, balikan natin after 30 minutes. Bye! So, guys, tingnan natin after 30 minutes ang ating pie, kung ano nang kinalabsan. Charan! Wow! Ayan, tingnan nyo, lumalabas na yung mantika niyo. Yung mantika na yan, yung oil niyan is nanggaling siya sa doon sa fats ng beef. So, makikita ninyo, ayan, ayan ang ating shepherd's pie, napakaganda. See? Nagba-brown-brown na siya. Nag-glossy-glossy. So, this is enough na, guys, kasi luto na siya. Oh, mainit. Ayan. Ayan. O, diba? Ayan natin dito. Ayan. Ayan. Share ko lang sa inyo ang aking shepherd's pie. Ayan ang shepherd's pie ni Mayordoma. Ayan. Luto na yan. Luto na. Tingnan yung crunchy yan mamaya itong side na to. Wow. Diba? Punasan na lang natin yung mga side kasi may mga tumatagas-tagas siya. So guys, thank you for supporting my channel and sa pag-watch. Maraming salamat. Sana matutunan nyo rin gumawa ng shepherd's pie. This is the simplest shepherd's pie recipe. So bye-bye. Thank you.